Nakapaghainan na reklamo sa NBI si DOH Special Advisor Dr. Tony Lachon laban sa mga nagbebenta ng peking inumin na nakagagamot umano ng diabetes at hypertension. Sabi ni Lachon, ang infodemic o grabing pagbaha ng peking impormasyon dapat tapatan ng agresibong pagtatama ng mga impormasyon. Sa ganda ng advertisement na madalas makita sa iba't ibang social media platforms ng yung iba, may mga kasama pa umano na celebrity endorsers. Hindi masisisi yung marami na maengganyo at bumili ng mga produktong makikita madalas sa mga social media platforms. Pero sabi nga, kapag peke ang isang produkto o delikado, merong mga tinatawag na red flags. At ito ang ilan sa mga yon, sabi ni Dr. Lachon. Ang mahigpit na tips ni Lachon, peke ang produkto lalo na kapag ang gamot ay wala sa aprobadong listahan ng FDA. Kung sobra-sobra ang pangako gaya ng pagpapagaling sa loob ng 2 linggo sa mga wala ng lunas na sakit tulad ng diabetes at alta presyon. At kapag hindi kailangan na ma-check up muna ng doktor o ng reseta para mabili ito online. Peke rin ang produkto kung ine-endorso ng isang totoong doktor. Dahil sa totoo, anya, bawal mag-endorso ng anumang produkto ang mga totoong doktor. Babawalan din yung delivery network kung sino man nag-online service na batas ito. You cannot deliver those products here kasi bawal yan unregistered sa FDA. Pangalawa, bawal din, walang prescription. Maging ang grupong kilusan kontra COVID ni Atty. Dot Gancayco tutulong na rin sa mga nagkakaproblema sa mga peking produkto. Complain, go to the police, go to the DTI, go to the NBI. Kasi the NBI has a department that can take a look at these fake accounts. And yung sa investigation nila, it can lead you to whoever was sending those fake promos. Sa Senado, naghihintay na lang ng petsa ang Resolution 666 ni Senador Jinggoy Estrada na target pa imbestigahan ang naglipa ng peking produkto. Sherian Torres, ABS-CBN News.